Hey guys! Kat here and welcome back to my channel. So for today nga is pag-usapan natin kung ano ba yung mga ginawa ko sa 4 months na wala akong work. Yes, 4 months akong walang work and hindi talaga ako sanay nang hindi ako nagtatrabaho kasi ever since nag-graduate ako ng college, dire-diretso nagtatrabaho ako and I'm now almost 38 years old. Dire-diretso lang talaga ako nagtatrabaho as in walang pahinga. Kahit buntis ako, magli-leave lang ako ng 1 month or 2 months, balik agad ako sa trabaho. Ito talaga yung pinakamatagal na panahon na wala akong work. And siguro madami din talagang nagtataka kung ano ba yung ginawa ko dun sa 4 months na wala akong trabaho. So sabi ko nga kasi sa sarili ko, gusto kong magpahinga. Dahil sa hinahaba-haba ng panahon, tumanda na ako ng ganito. Trabaho lang ng trabaho yung ginagawa ko talaga. Until siguro, nung umalis ako dun sa huli kong client, parang tinapik na ako ni Lord, o sige, ano ka muna, magpahinga ka muna. Give yourself time na mag-reflect sa mga bagay-bagay, na gawin yung mga gusto mo kahit papano, magpahinga ka. Siyempre sa loob ng 4 na buwan, hindi lang naman ako puro higa ang ginawa ko. Madami din namang nangyari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng time para sa family ko, nagawa ko talaga yung mga gusto ko, punta ko dyan, punta ko dito. Napupuntahan ko yung mga gusto ko talagang puntahan. Yung mga party na hindi ko na-attendan dati, na-attendan ko. Yung mga friends na hindi ko namimit dati, namimit ko. Yung mga books na inamag na dahil sobrang busy ko talaga, wala akong time magbasa. Unti-unti ko siyang nabasa dun sa 4 months na yon. I began writing again, like nagjo-journal na ako ngayon. This is my gratitude notebook. And also, meron na din akong junk journal. So, ayun, sa 4 na buwan na yon, ang saya lang sa feeling talaga. Alam mo, pinaka gusto ko na nagawa ko dun sa 4 na buwan na yun is nakakatulog ako sa gabi, like 8 hours straight ako natutulog sa gabi. Yun yung pinaka gusto kong part. Kasi ilang years na ba ako nagtatrabaho ng graveyard shift? Like, ever since. More than 20 years na ako nagtatrabaho ng ganon. And sobrang sarap pala sa pakiramdam natutulog ka ng gabi. So, minsan nag-iisip na nga ako ng mga panahon na yun kung kukuha ba ako ng kliyente na pang umaga para hindi na ako napupuyat sa gabi. Dahil alam nyo na, medyo nagkakaedad na din tayo. Parang kailangan na ng body natin ng tulog talaga sa gabi. And then ayun, nag-try din talaga ako na mag-affiliate. So iniisip ko kung kukita ba ako sa pag-affiliate ko sa TikTok and then sa Shopee. Baka hindi na talaga ako bumalik muna sa pagiging virtual assistant. Kaso nga lang, hindi siya ganun. Hindi din siya ganun kadali. Basta on those 4 months, sobrang consistent ko sa pagpo-post ng mga affiliate videos ko. And I also do movie reviews dun sa isa kong TikTok account. Pero ayun, wala nga kasi masyadong nangyayari. And yes, medyo nag-upload nga ako ng mga videos ko dito sa YouTube. And bago nga ako makapasok dun sa work ko ngayon, parang naisip ko ding gawin yung 30-day video posting challenge dito sa YouTube. So ayan, kaya nandito tayo ngayon. Anong day na ba ngayon? It's day 12 na ba? 12 or 13 na yata ng ating vlogging dito sa YouTube. So consistent pa rin naman tayo so far. And honestly, medyo mahirap siya. Mahirap palang 30 days sunod-sunod na nag-video ka, lalo na kapag wala ka na maisip na content. Yung 4 months na yun, ang sarap sa feeling kasi nabigyan ko talaga ng time yung sarili ko. Nasulit ko talaga yung 4 months na yan na wala akong trabaho. And honestly, para sa akin bitin pa yung 4 months na pahinga na yun. Kulang pa yun. Kailangan ko lang talaga na magkaroon na ako ng work. Kasi mahirap naman na malate tayo ng payment sa mga bills natin. Pero kung tutusin, kung ako tatanungin, kung meron lang akong other source of income or maganda lang yung income ko sa TikTok, Shopee, and medyo kumikita na din ako dito sa YouTube, hindi muna ako babalik talaga sa pag-work or sa pagiging virtual assistant. Kailangan ko lang talaga gampanan yung mga responsibilities natin kasi alam nyo na may mga anak pa ako nag-aaral at saka nangungupahan lang kami. Of course, yung food natin, yung mga bills natin, kailangan nating bayaran yung mga yan. Kailangan talaga natin ng pera. The good thing is that we were able to reflect sa mga bagay-bagay kung ano ba yung mga dapat nating gawin, kung ano ba yung mga dapat nating iwasan, kung ano ba dapat feeling natin everyday. And siguro nakatulong yun sa akin para makapag-apply ako ng maayos, ma-clear yung utak ko, and ngayon, pinalad nga tayo makakuha ng client na much better. Yung dati kong client, okay din sila. Mabait din sila. Wala akong problema doon. It's just na siguro may mga bagay talaga na hindi para sa akin. So, ayun na lang yung mga iniisip ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Isipin nyo na lang, kapag may bagay na nawala sa inyo, may much better na dadating. Ibibigay ni universe sa'yo kung ano yung nararapit sa'yo at kung ano yung hinihiling ng kalooban mo. Maaaring hindi mo pa nakukuha ngayon yung mga gusto mo, pero eventually, ibibigay din sa'yo yan ni universe as long as it's really what your heart's desire. And also, kung mabuti yung kalooban mo, feeling ko kasi kapag masama ka, hindi ibibigay sa'yo eh. So, magpakabait din kayo. Yung 4 na buwan na wala akong work,
Hindi ko talaga pinagsisihan yun. Kasi minsan kailangan mo din talagang huminto para makapag-reset. Minsan kasi pag tuloy-tuloy talaga yung takbo natin, medyo nakakalimutan na natin kamustahin yung sarili natin. And I think I deserve that rest. Everyone deserves to rest kapag pagod ka na. And ngayon, happy na nga tayo. Positive tayo sa mga bagay-bagay. Handa na ulit tayong magtrabaho. Handa na ulit tayong mangarap. Ready na talaga tayo magsimula. Well, actually, nakapagsimula na tayo. Pero yon, super ready tayo. Kaya kung ikaw nga, nanonood ka dito sa video ko na to at feeling mo pagod ka na, medyo napapagod ka na sa buhay mo, napapagod ka na sa work mo, feeling mo medyo napag-iiwanan ka na, may mga bagay kang gustong gawin na hindi mo magawa habang may work ka, gusto ko lang sabihin sa iyo na okay lang magpahinga. Pero ito lang tatandaan mo ha, mahirap magpahinga ng walang ipon. Kaya mag-ipon ka muna bago ka magpahinga. Darating din yung tamang pagkakataon para bumangon ka ulit. And ayun, thank you sa pagsama sa journey ko. Happy ako sa mga sinishare ko sa inyo at sa mga nanonood sa akin. By the way, I'm grateful sa mga nanonood sa akin, sa mga sumusubaybay sa mga video ko. And I'm hoping na mas ma-improve ko pa yung sarili ko sa pagko-content. At excited din ako sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. So see you on our next video!